Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ang buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang sa mga lugar na binabantayan natin ang mga pinutakte ng karahasan gaya ng barilan. Tulad sa Lanao del Sur kung saan binaril ang isang kandidato ng mismong kapatid dahil kalaban ng una ang kanyang hipag. Dalawa naman ang patay sa barilan sa Maguindanao del Norte at mismong isa sa mga kandidato ay kabilang sa mga suspect. Narito ang aking pagtutok. Nakakandusay pa ang dalawang bangkay na ito matapos mapatay sa barilan sa harapan ng Bugawas Elementary School sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte ilang minuto bago buksan ang botohan. Bantay sarado na rin ng militar ang paaralan. Bukod sa mga dead on the spot, 4 na iba pang sugatan. Ayon sa police report, nauwi sa barilan ang pagtatalo ng kumakandidatong kapitan na si Abdulatif Abastelli at katunggali nitong grupo na sangkot din sa paumaril. Kasama rin na nakipagbarilan umano ang mga taga-suporta niya at ng kalaban. I was also briefed by the RD and they had presence of interest and hot pursuit operation is ongoing. Pinaghaharap na ng pulisya ang mga gunmen kabilang na ang kumakandidatong si Abbas. May mga may dadagdag tayong person doon para hindi lalo magkagulo. Tukoy na rin daw ng PNP ang mga nasa likod ng panununog ng mga eskwelahan na gagawing polling precinct sa mga bayan ng Barira at Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte nitong Sabado. We have person of interest but for security and not to preempt ongoing investigations, we are not going to divulge yung mga identities. Pinalitan na ng mga pulis ang gurong umatras sa pagduduty bilang Special Electoral Board dahil sa takot. Inalis din ng pulisya ang itinambak na lupa sa kalsada ng ilang grupo para pigilan sana ang pagboto ng ilan. They want to disrupt this election. Ito yan sa may Sultan Kudarat. Naalis naman ho yun yung mga nakaharang na yun. At malayang nakabiyahe naman yung ating yung ating mga sasakyan at yung mga buboto. Sa bayan naman ng Butig sa Lanao del Sur, patay ang isang kumakandidatong barangay chairman matapos barilin umano ng sariling kapatid. Kalaban kasi ng biktima ang hipag. May patay rin sa barilan ng mga taga-suporta ng kandidato sa Pandag sa Maguindanao del Sur, habang 7 naman ang sugatan sa barilan malapit sa isang eskwelahan sa Tuburan, Basilan. Upon investigation of the COMELEC and possibly by the police and the others and AFP, nakita nila very minor, hindi para hindi ituloy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 Oras. Botohan sa Luzon naman tayo, kabilang kung saan bumoto ang Pangulo. Nakatutok live si Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne? Mel, maraming ang botante ang maagang pumila bago pa itong pagbubukas nga ng mga polling precincts ngayong araw ng eleksyon. Sa kabuuan naman ay naging mapayapa ang botohan ngayong araw. Sa maaga niyang pagboto sa Batak, Ilocos Norte, idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos ang halaga ng barangay at SK elections. Of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Sa Baguio City naman, inatake sa puso ang isang miyembro ng Electoral Board bago pa man magsimulang botohan, kaya pinalitan siya. Nag-collapse siya and tinakbo ng tropa natin sa BGH at eventually declared dead on arrival. Marami pa ring nahirapan sa paghahanap ng pangalan, tulad sa isang presinto sa Dagupan City na dahil lang sa baliktad na pagkakapaskil ng voters list. Inayos yan kinalaunan. Siksikan naman ang ilang polling precinct sa Katbangan Central School sa San Fernando City, La Union. May ilang senior citizen ang nahilo. Inalalayan sila ng mga assigned first aid personnel.
Mel, hanggang sa mga oras ngang ito ay nagpapatuloy pa rin ang bilangan ng boto sa mga polling centers. Mananatili naman dito sa lugar ang pwersa ng kapulisan hanggang sa may balik itong election return sa COMELEC at Treasury Office. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Kabilang naman sa bumoto sa Visayas ang ilang preso. Mula sa Dumaguete City, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico? Atom, mahigpit na seguridad ang ipinatupad dito sa lalawigan ng Negros Oriental at curfew din para sa barangay at SK elections. Ang pagpatay kay Governor Roel Digamo nito lang Marso ang naging mitya kung bakit isinailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental ngayong barangay at SK elections. Mula pa noong October 28 ay nagpapatupad ng curfew sa buong probinsya. Sa kabutihang palad, wala namang naitalang insidente ng karahasan sa Negros Oriental ngayong araw ng eleksyon. Because of our curfew in Negros Oriental, peaceful ang Negros Oriental sa pagkakaroon. Dahil sa ilalim ng COMELEC control, pinapayagan ang pagbabantay ng mga pulis hanggang sa mga presinto. Ayon sa AFP Visayas Command, nagpalipad din sila ng air assets upang i-monitor ang sitwasyon sa Himpapawid. Sa mismong bayan ng mga Digamo sa Pamplona, naging tahimik din ang sitwasyon. Sa Cebu sa kauna-unahang pagkakataon naman ay nagsagawa ng mall voting sa ilang lugar kabilang ang Cebu City at Consolacion. Dahil naging maayos ang mall voting, posible umanong madagdagan ang bilang ng isasagawang mall voting sa 2025 national elections ayon sa COMELEC. Maging ang mga PDL sa Talisay City at Minglanilla sa Cebu nagkaroon din ng pagkakataong bumoto sa barangay at SK elections. Ayon sa PNP dito sa Negros Oriental, mananatili ang mahigpit na seguridad na ipapatupad hanggang matapos ang canvassing at proclamation at maging sa undas. Atom? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkatensyon din sa dalawang presinto sa Palawan dahil may mga nagpunit ng balota. Mula sa COMELEC office sa Maynila, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emilang napuna ng COMELEC ang mga naitalang insidente ng karahasan ngayong araw ng eleksyon nangyayari sa mga lugar na wala naman sa red category at wala rin sa COMELEC control. Ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang individual sa Nunungan, Lanao del Norte na uwi sa suntukan ng marami. Sabi ng COMELEC, pati mga pulis ay nasuntok. Sa Puerto Princesa Pilot Elementary School naman sa Palawan, pinagpupunit ng ilang kalalakihan ang mga official ballot sa dalawang presinto. Ang ballot box, nilagyan nila ng dala nilang padlock. Isa ang inaresto at pina-inquest na. Maaari siyang maharap sa election offense. Pero hindi nagdeklara ang COMELEC ng failure of elections. Pansamantalamang nahinto ang botohan doon, natuloy rin naman ito kalaunan. Sa kabila ng mga insidente ng karahasan, tulad na nangyari sa Dato Odin Sinsuat, kung saan dalawa ang namatay sa pamamaril. Sabi ng COMELEC, payapa ang barangay at SK elections sa pangkalahatan. Generally peaceful po ang ating eleksyon sa buong bansa. Bagamat mayroong mga iilan na mga insidente ng karahasan, dyan sa buong Abra, wala po kayo narinig na kahit na anong problema. Doon naman po sa mga red category areas na 365, wala rin po mga pangyayari na wala pong mga kaguluhan na nangyari maliban doon sa mga nangyari po sa Nunungan halimbawa. Dito po sa Maguindanao at saka sa Lanao del Norte, kahit po sa Butig Lanao del Sur, hindi po kasi sila red categories red category areas, kaya nagulat tayo kung bakit merong mga ganon. Those hiwa-hiwalay na incident is not enough to stop holding the election. Si COMELEC Chair George Garcia, maagang bumoto sa Indang, Cavite.
Nagpunta rin si Garcia sa New Bilibid Prison para saksihan ang pagboto ng daan-daang persons deprived of liberty. Umikot din siya sa ilang mall kung saan isinasagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang mall voting. Maluwag ang malls eh. Samantalang sa isang eskwelahan na pinuntahan po natin, sa isang kwarto napakaliit. Yung upuan, ang liliit pa ng mga upuan ng mga bata. Kaya pinag-iisipan ni Garcia na gawin na ang mall voting sa buong bansa. Let's abandon the schools as polling places. It's high time that we find other places basta libre. Ang DepEd, may mga natanggap na ulat na mahigit 2,500 na mga guro sa BARM ang umatras sa election duty habang 29 naman sa ABRA. Halo-halo kasi yung reasons ng withdrawal. Kasama na dyan, syempre, yung mga fears nila dun sa mga election-related incidents. Inaasahan ng COMELEC na may mga mapoproklama na ngayong gabi. Pero na lang kung kasama sila sa mahigit 200 may pending na kaso sa COMELEC dahil sa premature campaigning, illegal campaigning at vote buying na binigyan ng COMELEC and Bank ng suspension of proclamation. May mga dagdag pang kasong inihain ngayong araw. Emil, may ilang polling precinct na may botohan pa rin kahit lagpas 3 p.m. na, gaya ng Puerto Princesa Pilot Elementary School at ilang paaralan sa Mindanao kung saan sadyang inantala ang delivery ng election paraphernalia dahil sa pangamba ng gulo. Hindi pa masabi ngayon ng COMELEC kung ilan ang voter turnout ngayong 2023 Barangay SK elections, pero umaasa ang komisyon na lagpas ito sa 70% turnout noong 2018 Barangay SK elections. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Muli sa Mindanao, ilang botante ang sugatan matapos umanong magkaagawa ng ballot box. Yan ang tinutukan live ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Mel, naka-full alert pa rin ang security forces ng mga voting centers dito sa Cotabato City. Samantala, sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte naman, may iilang botante ang umalma dahil daw sa hindi maayos na pamamalakad sa kanilang voting centers. Simula kaninang umaga, mahigpit ang pagbabantay ng armed forces sa 33 voting centers sa Cotabato City. Kasunod yan ang nangyaring pamamaril noong nakaraang linggo kung saan 2 kandidato sa pagkakagawad at isang residente ang namatay. Sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12, may mga naka-standby na Marines, kapulisan at tangke sa labas ng paaralan. Dahil sa paghihigpit sa seguridad, ilan sa mga botante mahigit 2 oras pumila para lang makaboto. 7 ng umaga. Tagal namin doon nakapila. Iba kasing kababayan natin hindi makapaghintay. So okay, nagkaroon ng konting tulakan. Pero initially wala na po naulat na sa Sa Pandag, Maguindanao del Sur naman, nag-Facebook Live si Mayor Kadafet Tuy Mangudadato matapos umano silang paputukan ng armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Pinagbabaril kami. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasugatan ang ilang botante matapos umanong mag-agawa ng ballot box ang mga supporter sa magkalabang partido. Nandaya sila ma'am, yung balota gipirmahan sa likod, tapos hindi pa hulog sa boxing sa amin. Hindi kami pinapapasok, yung authority natin ito, walang ginagawa. Mel, sa ngayon, nagpapatuloy ang bilangan ng mga boto dito sa 33 voting centers sa Cotabato City. Samantala, ayon sa Cotabato City Police Office, mananatili silang naka-full alert hanggang sa matapos ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato. Mel. Maraming salamat sa iyo, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Magdamag pumila pero hindi nakaboto. Dahil dyan, tumaas ang tensyon sa isang barangay sa North Caloocan. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark? Atom, sa barangay covered court lamang kasi nagbobotohan ito mga taga-barangay 180 Caloocan North. Dahil wala silang sariling school para pagbotohan. Kaya palagi nilang problema ang siksikan at ginagahol na eleksyon.
Mag-aalas 3 na ng hapon, punong-puno at marami pang mga botanteng nasa labas ng polling center na ito sa Barangay 180, North Caloocan. Ilang oras na kami nakapila rito eh. Ilang oras na? 2. Bakit hindi pa nakakaboto hanggang ngayon? Pagdating doon, wala pa yung pangalan. Sa iba pala nakarehistro. Wala, andito na eh. Pagod na, wala na magawa eh. 2 oras ka na rin. Alauna pa, dito ako. Dito na ako eh. Susuko pa ba ako? Maraming nasa pila ang hindi pa mahanap ang kanilang clustered precinct. 15:30 B. Minuto na lang, magsasara na. Kung gaano kadami ang nasa pila sa loob ng covered court, ganun din ang dami ng nasa labas. Alas 3, minadali na ang pagpapapasok. At pagsapit ng 3:18 PM, pinagsarhan na ng gate ang mga botanteng nasa labas ng polling center. Aming bumoto! Bakit nila isasarado? Marami pang boboto. Di ba? Bakit ayaw nyo napapasok? Isang hakbang na lang. Bahagyang nagkakomusyon dahil ayaw umuwi ng mga napagsarhan ng gate nang hindi sila nakakaboto. Mahabang debate para ipaliwanag ang 3 PM cut-off ng botohan. Paramihan sa pumipila rito, umaga pa lang talaga. Yun na nga, sir. Ang kasi nga, siyempre nagtanghali ang kamuna dahil wala naman libreng pagkain dito. Ibig sabihin, Umalis po kayo sa pila. hindi po, yung sakto na magka-cut off na, pasok ka na sana dyan, nasa gate ka na. Isang hakbang na nga lang ako nung nag-cut off eh. Hahakbang ka na lang, nasaraduan. Siyempre, igalang mo naman yung natin doon, pulisya. Di ba? Katulad niya, may baby pa doon. Ang pagkakalam ko, 3:18 nung sinara na po. Palaging problema ang botohan sa Barangay 180 dahil wala silang school bilang polling center. Kung sa classroom kasi, kayang bumoto ng 16 ng sabay-sabay. Dito, 3 lang. Mga senior pa yung medyo prioritize kanina umaga. It takes 15 minutes interval. Tapos dumating kami rito, walang lamesa, walang upuan. Mag-election na bago dumating. Na-ready lang, cubicle. Maliit din ang covered court para sa 11,000 registered voters ng barangay. Nang magsimula naman ang bilangan, mas lalong umalma ang mga hindi pinapasok ng gate. Habang nagbibilangan, ang mga watchers ng magkabilang panig naman ang nag-aaway. Hindi kita pinagbibintangan. Bibintangan mo ako. Ba't pinumura mo ako? Humupa rin naman sa dulo ang sitwasyon. Hindi pa maiwan ng mga COMELEC deputized law enforcers itong polling center dahil ongoing pa yung bilangan eh. Bagamat konti na lamang ang tao dito sa polling center ay hindi naman natatapos ang misyon hanggat hindi napoproklama ang mga nanalo. Mula dito sa North Caloocan, nagre-report live para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Sulit ang long weekend ng mga dumayo sa Baguio City lalo kung pwedeng mag-leave para sa extended holiday. Ang simoy Pasko roon lalo pang lalamig ayon sa Pag-asa. Mula roon, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. One North Central Luzon. Jasmine. Emil, sa mga oras na ito madilim na pero dagsa pa rin yung mga turistang namamasyal ngayon dito sa Burnham Park. Ang malamig na panahon ang isa sa mga karaniwang dinarayo ng mga turista sa Baguio City. Alas 5 kaninang umaga nga kanina, bumaba sa 16 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod, pinakamababa na naitala ng Pag-asa sa Baguio City ngayong amihan season. Sabi ng Pag-asa, inaasahan ng patuloy na pagbaba ng temperatura sa mga susunod na araw, kasama ang pamilya Cases sa mga sinusulitang long holiday week sa Baguio. Talagang kailangan lubusin kasi that's the only time that you can actually spend time with the family. Sabi ng Baguio City Police, inaasahang patuloy na madaragdagan ng tourist arrival hanggang sa Huwebes at sa weekend. Nagbibilang tayo from more or less sa buong Baguio, mga 300,000 to 500,000 visitors. To include na yung mga tourists. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na bagaman holiday, walang suspension ng number coding sa Baguio City.
sa ngayon, punuan pa rin yung mga transient houses, ganun din yung mga hotels dito sa lungsod ng Baguio. At ayon sa lokal na pamahalaan, expected daw na hanggang sa weekend ay tumaas pa ang tourist arrival dito sa City of Pines. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hindi tulad sa maraming presinto, automated ang eleksyon sa ilang piling lugar. Pero hindi pa rin sila nakaiwas sa aberya. Nakatutok sina Ian Cruz at Mariz Umali. Dahil sa nag-jam na balota sa vote counting machine, humaba ang pila ng mga tapos nang mag-shade ng balota sa ilang clustered precinct sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. May napilas ding shaded na balota sa isang clustered precinct habang isinusubo sa makina. Pero hindi lang yan ang mga naging aberya rito na isang pilot area para sa automated election ng barangay at sangguniang kabataan. Kanina yung mga nagiging problema, nagja-jam yung mga balota pag pinapasok dito, kaya ginawa nila ng paraan. Ngayon naman, ang na-experience sila, hindi magtuloy-tuloy itong paglalabas ng resibo. 3 beses na po natin ginagamit yung mga makinang yan. Hindi nyo na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makinang yan. Isa itong barangay Pasong Tamo sa tatatlo lamang na barangay sa buong Pilipinas na automated ang barangay at SK elections ngayong araw. At dito sa Pasong Tamo Elementary School, kung saan may 72 voting precincts, hindi na iwasang makaranas ng ilang technical glitches sa kasagsagan ng botohan. Tulad na lang ng mga nag-jam na balota. May mga vote counting machine naman sa ilang presinto na ilang beses namatay dahil sa power interruption. Bukod sa aberyang teknikal, ilang beses din nagkaroon ng kalituhan sa paghahanap ng presintong pagbobotohan. Pabalik-balik po kasi po wala dito yung pangalan ko kahit dun sa baba. Kinakabahan po. Kasi po first time lang boboto tapos wala po yung pangalan ko. Humingi po na tulong sa inyo si mama kasi po wala po siya dito eh. Inilaan naman para sa mga may kapansanan, senior citizen at buntis ang presintong ito sa unang palapag. Pero dahil sa haba at bagal daw ng usad ng pila, kaya napilitan na ang senior citizen at cancer patient na si Rizalina na umakyat na lang sa kanyang mismong presinto. Mahaba ang pila, mga pinapaupo, okay naman din yun. Kaya lang parang napansin ko mas matagal, mahalaga. Gusto ko kasi yung nararapat na tunay na pagbabago. Kasi nakikita ko, naobserbahan ko, yung mga hindi tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Kamusta ho ang naging long weekend ninyo? Para ho sa mga babiyahe pa lang o sa mga naghahanda na para sa undas, doble ingat po dahil kung papunta ho kayo sa Southern Luzon o Visayas, yan ho kasi ang tinutumbok ngayon ng minomonitor nating low pressure area. Huling namataan ng LPA sa layong 735 km silangan ng Virac, Catanduanes. Sabi ho ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero inaasahang lalo pa itong lalapit o posible ring tumawid yan sa Southern Luzon o Eastern Visayas. Patuloy natin yung imo-monitor sa mga susunod na araw. Bukod ho sa trough o extension ng LPA, nakakaapekto rin ang shear line at ang hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metra Weather, umaga pa lang bukas ay may ulan na sa Palawan, Mindoro Provinces at Bicol Region. Posibleng magtuloy-tuloy ho yan hanggang hapon. May matitinding ulan po kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa mga taga Metro Manila naman, maghapong mababa ang tsansa ng ulan sa maraming lugar. Pero hindi inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms pagsapit ng gabi. Kaya kung may pupuntahang Halloween event bukas, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Para ho sa mga kapuso natin sa Visayas, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon, lalo na ho sa Panay Island, Negros Provinces, Samar Provinces, pati sa ilang bahagi ng Cebu. May heavy to intense rains kaya maging handa sa posibleng pagbaha. Sa Mindanao naman, kumpara noong nakaraang linggo ay mababawasan na ang malawakan at matitinding ulan. Kalat-kalat na ulan na lang yan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon.
Kabilang ang 2 sanggol sa 60 Pilipino na ligtas na nakauwi sa Pilipinas matapos pong maipit sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Siya si Ernesto Bergoño Jr., room attendant sa isang hotel sa bahaging norte ng Israel. Sabi niya, labis na takot ang naramdaman niya sa palitan ng racket ng Israel at grupong Hezbollah sa southern Lebanon. Nakikisimpatya kasi ang Hezbollah sa Hamas na kabakbakan naman ng Israel sa Gaza. Ganito rin ang naranasan ni Winnie Cañaveral, caregiver, at Jay Menyado, hotel worker. Nang makaranas ng pagsabog ng mga racket, buti na lang daw hindi bumagsak sa kanilang tirahan at pinagtatrabahuhan. 5 years po yung contract na pinirmahan namin. So, 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. This is the worst situations na na-experience ko in my life. Yung kabilaan, north and south, nagliliparan yung mga missiles. Nasa trabaho na pa ako, nagiging magugulatin na ako, makarinig lang ako ng mga tunog ng helicopters, yung mga sasakyan po ng mga sundalo na nagpapatrolya sa buong Tiberias. Iba na po yung nararamdaman ko. Hanggang sa naapektuhan na po yung pagtulog ko. Kasama sila sa 60 OFW mula sa Israel na bumalik sa Pilipinas kasama ang 2 sanggol. Mga hotel worker o kaya'y caregiver sila. Ika-4 na batch na ito ng mga umuwing OFW matapos sumiklab ang giyera sa Israel. Rest assured, based on the directive of the President, financial assistance, livelihood assistance, health support and psychosocial wellness support, and skills training support. Bawat isang umuwi ay makatatanggap ng 135,000 mula sa DMW, OWA at DSWD. May pangako ding trabaho, kabuhayan at scholarship para sa mga anak. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga airstrikes, gumagamit na rin ng mga bulldozer ang Israel sa pag-atake nito sa Gaza. Nangangamba naman ang mismong pamilya ng mga Israeling binihag ng Hamas sa mga hakbang na yan. Mula sa Giza, Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, mag-alas 2 ng hapon ngayon dito sa Egypt at muli nga nating nakausap yung mga Pinoy sa Gaza na sa loob ng 2 araw ay nawalan ng komunikasyon matapos maputol yung limitado na nilang linya ng internet at cellphone itong weekend. Napakahirap na raw na umasa sa ngayon pero hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na makalalabas sila ng Gaza. Sira-sira na ang bahay sa Gaza ng Pinay na si Diana nang balikan ito ng mister niyang Palestino. Nagkalat din ng debris kaya mahirap maglakad sa kalsada. Sandali lang sila roon dahil wala na rin namang maisasalba at takot silang abutan ng pambobomba ng Israel. Everything is destroyed. There is a lot of houses destroyed. Even the street we cannot walk. It's really hard. We didn't stay long time because it started to bomb again. Pahaba rin daw ng pahaba ang pila sa mga bakery matapos tamaan ng bomba ang pinakamalaking gawaan ng tinapay sa Gaza. Pati maiinom na tubig, ilang oras pinipilahan. Yung ibang tao po na kailangan po pumunta ng ospital, gumagamit po sila ng mga kabayo, yung donkey. Every day po talaga naghahanap po kami anong pwede namin kainin for this day, ganun po. Maayos naman daw ang lagay ng iba pang Pinoy sa Rafah, bagamat marami ang nakikitira lang sa mga hindi kakilala. Parang habang tumatagal po, parang mas nawawalan po kami ng parang pag-asa na mabuksan pa siya. Pero nandun pa rin naman po yung namin, yung pakiramdam na magiging okay lahat. At matapos maibalik ang komunikasyon sa Gaza na naputo nitong Biyernes, nakumpirma ng ating Foreign Affairs Department na ligtas ang Pinoy roon. Pero may 20 pang hindi makontak. Ang paglusob ng Israel sa Gaza, hindi lang dinadaan sa tumitinding airstrike. May mga naglalakyahan ring bulldozer sa lupa.
Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa ikalawang yugto na sila ng gyera laban sa Hamas. Bagay na pinangangambahan ng pamilya ng mga Israeling bihag ng Hamas. We are just hoping that Netanyahu will think about them before any decision that they are making. Sa ngayon, abot 8,000 Palestino at mahigit 1,000 Israeli na ang patay sa gulo. Bagamat wala pang nababanaag na ceasefire at pag-establish ng humanitarian corridor, patuloy pa rin naghahanda ang embahada dito sa Cairo para sa pagtawid ng ating mga kababayan sa Rafah border crossing. Nakikipagpulong na rin sila sa mga international organizations para rito. Ayan pa rin ang latest mula dito sa Giza, sa Cairo Metropolis. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Bukod sa Baguio, dagsa rin sa Tagaytay ang mga gustong magpalamig. Ang sitwasyon roon tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol. Atom, sa Tagaytay nga, pinili magbakasyon ng ilan nating kababayan para i-enjoy ang long weekend. Pamilya at magbabarkada ang pumasyal sa Tagaytay ngayong araw. Sa Picnic Grove ang unang destinasyon ni Carlos Saizo ng Quezon City, kasama ang mga anak at apo. Sinamantala raw nilang araw na ito na makapamasyal habang walang pasok ang mga bata. Hindi matraffic kasi botohan yung mga tao, halos lahat ng mga tao nandun sa mga kanilang bayan. Nakaboto ka na ba? Katatapos pa lang po. First time naman sa Tagaytay ni Lucena Hernandez na galing pang Santa Rita, Bulacan, kaya ganun na lang daw siya ka-excited. Masaya din daw siya nag-ikot ng lungsod kasama ang mga anak at apo. Masaya naman po kami. Bakit masaya? Nakita na ho namin lahat ng lugar. Bukod sa magandang view, may enjoy rin ang zipline dito. Pwede rin mag-horseback riding. May mga namasyal din sa People's Park kung saan bukod sa napakagandang view, ramdam din ang lamig ng panahon. Siyempre, tila hindi kumpleto ang pasyal sa Tagaytay lalong-lalo na sa mga bata kung hindi dadaanan ang Sky Ranch. Ang magkaibigan ni Nazain at AJ na parehas grade 7, sulit daw ang bakasyon. Maganda po, masaya po, kasi po, I get to spend time with my friends. Galing namang Marinduque si Nelia Limpiada na karga-karga ang mahigit 1 taong gulang na anak. Sinamantala raw nila ang mahabang bakasyon para mamasyal. Matagal naman po yung pagitan ng biyahe namin kahit malayo. Enjoy din naman po siya sa mga nakikita niyang rides. Ayon sa Tagaytay Tourism Office, nasa 250,000 ang bilang ng mga turista na umakyat ngayong araw. Pero alam mo, Atom, kakaunti pa raw yan dahil inaasahan nila ang pagdagsapa ng mga turista bukas at sa mga susunod na araw. Bakit naman hindi, Atom? Dahil bukod sa napakagandang tanawin dito, ay may enjoy mo pa ang napakalamig na panahon. Sa ngayon nga, Atom, nasa 22 degrees lang ang temperatura. Atom. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Pasintabi po sa mga naghahapunan sa Taiwan, ikinagulat ng isang senior citizen ang dahilan ng pagsakit ng kanyang tenga. Ilang araw na pala kasing may nakatirang gagamba sa loob nito. Ayon sa ginang, napilitan na siyang magpakonsulta dahil sa hindi pangkaraniwang mga tunog at kaluskos na naririnig niya sa kaliwang tenga. 4 na araw na nga raw siyang hindi pinapatulog nito. Sa kabutihang palad, normal naman ang kondisyon ng kanyang eardrum. Matagumpay din ang tatanggal ang gagamba mula sa kanyang tenga. Wala yan. Hindi lang fire techniques ang dapat abangan sa pilot episode ng Black Rider next week. Dahil si Ruru Madrid, may iba pang i-flex. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Kita na naman. Why? Sa magkahiwalay na pagsalang ni Ruru Madrid at Bianca Umali sa GMA Integrated News Interviews, kapwa naging emosyonal ang dalawa nang pag-usapan ang love nila para sa isa't isa. Sa loob ng 5.5 taon, nag-mature na raw sila as individuals and as a couple. May mga pagkakataon na mahal niyo yung isa't isa. May mga pagkakataon na sobrang hate niyo yung isa't isa. But it's a matter of kung gaano nyo
pinapahalagahan ang isa't isa at kung gaano nyo nire-respeto ang isa't isa? I can say that I still love the same, but I don't just hold on to one form of love. I love Ruru, syempre. But now I have discovered the love I have for myself as well. And that keeps me strong. And it keeps my head straight. Kapwa may mga bagong hamon sa kanya-kanyang career, sina Bianca at Ruru. Kabilang si Bianca sa mga bagong tagapangalaga ng Brilyante sa Encantadia Chronicles, Sangre. Bibida naman si Ruru sa Black Rider na mapapanood na simula November 6. May tamang timpla raw ito ng drama, comedy at maaaksyong eksena. Bukod sa iba't ibang klase ng fight techniques, ipe-flex din niya ang kanyang motorcycling skills. Na fun fact, una raw niyang natutunan noong 17 years old pa lang siya. Yung mga stunts ng mga ilang motor, lalo na pagka alam kong kaya ko naman, kuya na mag-jump, or sometimes pagka kayang iwili ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na! Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.